Samantala, inilunsad naman ng DOST ang hybrid electric train na sinasabing solusyon daw sa problema ng mass transit sa bansa. Bukod sa triple ang laki nito sa ordinaryong bus, makakabawas din daw yan sa polusyon sa Metro Manila. May ulat on the spot si Maki Pulido. Maki? Alam mo, Connie, masayang araw daw ito para sa DOST dahil pinapakita lamang nito na kayang-kaya ng mga Filipino scientists na gumawa ng ganitong teknolohiya. 3 taon nilang dinevelop itong hybrid road train at inaalok nilang solusyon sa problema ng mass transit sa bansa. Bakit daw? Dahil ang isang 40 meters na train ay katumbas ng 3 hanggang 4 na bus. Mas efficient daw na gamitin ang hybrid train sa sumisikip na kalsada ng Metro Manila kasi raw sa kanilang pag-aaral, dapat mas maraming pasahero ang nakakagamit ng limitadong road space. 260 passengers ang kayang isakay. Tansyang araw ng DOST, it can ferry around 1 million passengers sa isang araw. 30% ang matitipid sa gastos sa fuel, kaya ang gastos daw dito ay 20 centavos lang kada pasahero sa isang kilometro. Ang isang bus, higit sa piso ang gastos ng operator kada pasahero. Kayang-kaya raw nitong bumiyahe sa masikip na Metro Manila. Sa EDSA halimbawa, kayang-kayang umikot mula Mall of Asia hanggang Monumento ng Caloocan. Malayong mas mababa pa ang emission nito kaysa sa mga bus, kaya malaki raw ang ibabawa sa polusyon sa Metro Manila. Lahat pa raw ng teknolohiya na ginamit dito ay available dito sa Pilipinas, kaya't malaking tulong sa ekonomiya ng bansa. Katulad ng nabanggit ko kanina, 3 taon dinevelop ng DOST itong hybrid road train. Ito'y sa ilalim ng programang Makina at Teknolohiya para sa Bayan ng Metals Industry Research Development Center. Tumatakbo ito sa isang generator na ang fuel ay diesel, pwede rin namang battery, nasa ika-5 coach yung generator. Ang bago rito, sa bawat pagkakataong mag-break yung train na co-convert yung energy into electricity na magpapatakbo rin dun sa tren. At dahil mataas yung makina, yung electric motor nitong hybrid train, kahit daw baha pwede itong tumakbo. Pwede nga raw itong malubog sa 1.2 meters na lalim ng baha at hindi raw ito titirik. Sinadya raw talagang taasan yung makina dahil problema ang baha sa Metro Manila. 45 million pesos or around that figure yung nagastos nila para i-develop itong hybrid train. Malaki pa raw ang ibababa kung gagamitin na for commercial use. Connie? Yes, Maki, syempre napakaganda niyan talaga kung maisa sa katuparan nga. Kung sakasakali, ano ba ang gusto daw nilang target na panahon na talagang sa publiko na o mabigyan ng pagkakataon yung publiko talaga na hopefully ito masakyan na, Maki? Fully tested na daw to, Connie. So pwede na siyang gamitin. Ang hinihintay na lamang ng DOST ay business partners. Someone they can transfer the technology to. Kasi okay na siya, pwede na siyang gamitin. Sabihin natin, kailangan na lang daw ay investors or private companies na pwedeng gamitin ito, gustong pumasok sa transportation industry at makikipag-partner ang DOST sa kanila. Wala namang hindi kikita ang DOST. Ang sinasabi lang nila, they will transfer the technology. Papakita nila kung paano to gagawin, paano to gagamitin, dun sa kung sino man ang interesadong magnegosyo gamit itong hybrid train, Connie. Oo. Pwede ba yan sa EDSA, Maki? Pwede daw. Kasi actually, nung ginawa daw nila itong pag-aaral na ito, ay EDSA yung nasa isip nila. Dahil ano ba daw ang problema ng Manila? So, sumisikip yung road space natin. Kung papaluwangin mo, wala naman ng lugar para paluwangin siya. Maraming problema sa right of way. Kung i-elevate mo naman yung kalsada para magkaroon ng road space, ay masyado namang mahal. At marami ring limitasyon kahit ito'y kasalukuyang ginagawa ng DPWH. So ang sinasabi nila, what we need is something like this, a hybrid train na may maximum number of passengers na pwedeng gumamit to a certain certain space, road space. At ito raw yung isa sa mga sagot kaya inaalok nila dahil mas maraming pasahero ang makakagamit sa limitadong espasyo ng kalsada ng Metro Manila. Oo. Ngayon, kung sa EDSA, kaya nga nabanggit ko kanina, sabi ko, paano yung pag-ikot, di ba, Connie? Oo. Kasi medyo mahaba ito, 40 meters. So, ang sinasabi lang naman kanina, ng mga scientists na nag-develop, kayang-kaya nitong umikot dun sa may rotonda
ng Mall of Asia. Ikot siya dahil hindi naman ito kailangan ng maluwang na espasyo para lang makapag-U-turn. So iikot lamang siya dun sa may Mall of Asia. Dire-diretso uli siya sa buong kahabaan ng EDSA hanggang sa may monumento naman. So ikot-ikot lamang yon, Connie. Meron bang nagbibigay na ng interes o pahayag ba sa DOST na mga pribadong kumpanya o individual para sila na ang makakuha? Paano ba yung magiging bidding ba ito? Paano ba yon, Maki? Kasi sabi nga hindi naman DOST ang Naghihintay pa magpapatakbo. raw, oo. Go ahead. Naghihintay pa raw daw sila, Connie, ng kung sino yung gustong makipag-partner sa kanila. Ngayon daw ito na-roll out na. Nandito tayo ngayon sa Pampanga, na-roll out na nila. Kasama na raw yun sa pagpaparinig nila rin dun sa mga Ayun. investors na gusto namang mamuhunan at pumasok sa ganitong negosyo. Oo. Kung 45 million kamo, no, yung kanilang ginastos dyan, Maki, tama ba? 45 million? Ilang, ba yan? Ilang, kumbaga, 45. bus? Isa lang? 45 million? Ganun ba? O gano'ng karami ba yan? Ay, etong nasa likod ko ngayon, kitang-kita natin. Medyo mahaba yan, Connie. 5 coaches yan eh. Yun, so 5. yung dinevelop daw nila dito, specifically for this, ay 45 million pesos. Pero kasama na lahat. So kasama na yung pag-road test, kasama na yung mismong pagpapagawa sa train na yan. Lahat na yan, 45 million pesos. Kasi kasama na nga naman dyan yung research and development. So ngayon, if it's ready na, dahil it's ready for, it's commercially viable, mas malayong mababa daw dyan, even less than half of what they spent. Yung pagsakay, halimbawa, nakita na rin ba nila yung problema na yun? Alam mo kasi, sigurado ako pag nilagay natin yan sa EDSA, baka mag-alboroto rin yung mga bus companies, di ba, Maki? Alam naman natin, di ba, pagka nababawasan ng kanilang mga pasahero o kita, maraming umaalma. Pero sa pagbaba at pagsakay, paano yun? Magkakaroon din ba sila ng sarili nilang terminal, everything? Ganun ba ang plano ng DOST rin pag binigay nila yung mismong technology at the same time yung plano para dito? Alam mo, ang naririnig ko kanina, walang detalyadong ganyan Connie. Nung pinapaliwanag kanina yan ni Secretary Montejo ng DOST. So wala pang ganyang detalye. But ang sinasabi nila, there has also of course to be a program. Kapag ito na gagamitin, it's a partnership and a program at the same time. Kasi isa nga yan sa mga kailangan syempreng plansyahin, di ba? Yung paghinto niya, yung paggarahe pa, etc. So marami pa yung detalye na kailangan pa rin nilang plansyahin. Yung maintenance nito, halimbawa, kunyari interesado na mayroong bumili na kumpanya, halimbawa, yung maintenance nito, papaano ba? DOST ba ang lalapitan nila? Papaano yung lahat ng, syempre yung knowledge, di ba, ng pagkukumpuni nito nasa kanila So, wala bang fee doon ang DOST para Oo. naman sa kanilang budget din? Wala. You know what? They're proud of it na what they ready to do here is, kasi yun daw yung papel. Isa sa mga papel ng DOST ay pangunahan ang research and development. Tapos ngayon na may ganitong teknolohiya ay they're ready to pass it on. So hindi naman daw mahirap yung maintenance nitong hybrid train na to dahil halos walang imported dyan, Connie. Ayun. So pagka yan ay naipasa na sa'yo nung DOST, readily available. Para bang mga kotse na madaling makuhanan ng spare parts kung sakaling magkasira. Tapos because there's a partnership between the DOST, the scientists naman daw ay readily available para tulungan kung sino man yung magiging kapartner nila. Ang galing din talaga ng mga Pilipino kung isipin natin Maki. Maraming salamat at maraming salamat dun sa update na yan. Maki Pulido po.